Eto nga no mga paps, welcome back again dito sa ating channel. And for today's video, no, pag-usapan natin patungkol no sa Duterte ng solid supporters. Solid nga ba or talagang may pandaraya nangyayari? Dahil kung basihan natin no mga paps sa survey ay pasok na pasok talaga yung Duterte. Nakakagulat si Bongo number 1, nakakuha ng 26,490,710. Ang samantala si Bato naman sa number 3, 20,273,810. At nagkaroon naman si Marcolita, no? 14,911,663. At nagulat pa nga dito yung iba dahil tinatawag nga na dark horse, no? Dark horse itong si Marcolita, pero nakapasok pa siya, top 6 pa. 'Di ba? Pero sa ang laki ng buto ni Bongo. At saka alam naman natin, no? Namulat na ang lahat. Kaya, di ba, lagi Duterte, solid yon. Kinumpanya talaga yan. Ibig sabihin, hindi sinunod yung sinabi ni Tatay Digong. So, ano yan, no? Solid nga ba? Or may pandaraya na nangyayari? O tama nga ba? Si Harold Attorney Respecio, kung sino hindi nakakilala. At saka pansinin nyo si Glenn Chong ngayon. Si Glenn Chong yan ang tumitilig kay George Garcia. Sinugod pa doon sa Comelec, no? Na sinabing may pandaraya talaga dahil sa butuhan. Ito yung binuto mo, iba yung lumalabas, overvote. Tapos kung magsalita si George Garcia ay ang linis, ang kinasuhan pa yung taong nagsasalita. Kung hindi yan takot, dapat sagutin yan na lang, di ba? Sagutin yan na lang si Attorney Harold Respicio, yung mga pinagsasabi ni Harold. Di ba? Yung kanya lang naman tanong, hindi naman binibintang, hindi niya masagot, ano gagawin ng taong bayan, no? Ayun lang naman yung boses, demokrasya. Si ano lang naman, si Attorney Harold lang naman, at saka si Glenn Chong yung tumitilig sa Comelec na at nag-accuse na pandaraya ang ginagawa nila. So ito, tingnan nyo naman sa ito sa UAA. Tingnan nyo sa UAA ha. Ang nangunguna dyan ay halos talaga Duterte sa UAA. Si Bongo, Bato, Marcolita, Jimmy Bundok, Rodriguez, ayan si Raul, GB Hinlo, yan si Philip Salvador. At pasok pa nga dito si Kibuloy, no? Oh, look. Ayan. Si Gringo Hunasan, si Amy Marcos. Ayan sa UAA ha. Pasok. Tapos dito naman sa top 10 naman dito sa ito naman sa Singapore. Oh, yan oh. Sa overseas Singapore, si Bongo number 1. Yan si De La Rosa, Marcolita, Bundok, Rodriguez, si Raul, oh. GB Hinlo, Aquino, Pangilinan. Ako ba to? Kumain lang, humigop lang naman sa baw to pasok agad, no? Ito naman wait lang. Ito naman si Mata, yan, Salvador, pasok pa, si Lacson, okay? Grabe ha, kahit sa ibang mga, guys, pasok, maraming nakapagtataka lang talaga dahil ba part ito ng plano ng administrasyon? Dahil kung majority na manalo ang PDP laban sa senador, mahirapan na sila ma-impeach si Sara. 'Di ba? So yun nakapagtataka lang. Kaya ito si Glenn Chong ngayon nag-iingay. Ito sinabi ni Glenn Chong. Hinihingi namin sa kanila, bilangin namin ang boto na nasa QR code ng resibo. Simple lang yan. Bakit ayaw? Dahil hindi tutugma sa election return na gawa ng makina. Simple lang. Kaya nga mga kababayan pinagtuunan ng pansin ni Jay yan, Ate Claire. Yung si Jay na kaibigan natin. Gumastos ng malaki dahil gusto nga niyang maging malinis din yung eleksyon natin. Sumulat kami kay George Garcia. Gusto namin bilangin ang mga boto na napaloob sa QR code ng resibo at a rate of 800 QR codes per minute. Isang oras lang, tapos na. And kung ano man ang resulta ng QR code ng mga boto sa QR code sa resibo, ikukumpara natin yan. Ibabangga natin yan sa election return na siya ang basis for proclamation of candidates. Ayaw nila yan kasi hindi tutugma. By hook or by crook, hindi tutugma yan. So yun talaga no mga paps. Totoo yan, sinasabi ni Glenn Chong. Hindi naman mag-iingay ang tao kung hindi tama yung hinalaan niyan, attorney yan, no? Ano niya ba yung lisensya niya, no? Na makasuhan siya dahil lagi niya kinukull out si George Garcia. Bayaran kasi, di ba?
Balita ko, yan naman kumakalat to sa social media. Binayaran kasi, no? Binayaran. Binayaran siya para lang naman na hindi. Biruin mo, 3.4 ha, version audited. Tapos ngayon, biglang butuhan na, naging 3.5 version na. So, sino hindi mag-iingay nun? Siyempre, kandali 80 talaga si Attorney Harold at saka tong si Glenn Chong, no? Talagang kinukul out siya kaso hindi niya ma-explain. Parehas daw pilit niya sinasabi na yung 3.4 at saka 3.5 version, parehas, kahit grade 1 tayo, makakaintindi tayo niyan, parang cellphone yan. Nagbabago yung version. O halimbawa, yung Apple ko, kahit nga yung ano ngayon, yung Samsung, Android, 'di ba, nag-upgrade o version 3.5 ganun, no? Next month na naman nag-iiba. So ibig sabihin, pag magbago yung version, may inaayos sa loob na kahit papaano may pagkakaiba talaga. Ina-upgrade or hindi man may binabawas o something ganun. Usually may ina-upgrade talaga 'yan. Ibig sabihin may dinagdag sa system. So yun lang. 'Di ba? Hindi niya masagot-sagot. Kaya dito sa Pilipinas pag ganyan lagi automated na 'yan. Wala talaga paglalagyan. Panalo talaga itong mandurugas. 'Di ba? So imagine mo overvote pa yung iba. Dito sa amin overvote. Hindi niya naman sakto yung binuto niya. Binilang nga pa nga. May picture. May nagtaano pa nga eh. May nagpasimple pa nga kuha ng picture. Tapos pagtingin, paglabas, wala na. Iba na. Overvote. Parang may naka-automatic na agad na papasok. Di ba, pansinin nyo yan? Sino ngayon ng atat na nakapasok? Si Dilema. Nakapasok sino to? Si yung matanda, si Chill, no? Si Jokno. Di ba? So, ipasok agad para ma-impeach si Sara dahil takot sila sa 2028. Dahil alam ng administrasyon, yun may tagagawa yung galamay. Kasi kung siya ang gumawa, yung administrasyon ngayon, mahuli sila. Di ba? Gagamitin yung pera. Binubuking nga ng kapatid, di ba? Gagamitin yung pera para dun mandaya. Ayuda. Mag-release. Tama ba yan? Itaon sa eleksyon. Dapat bawal yan. Itaon sa eleksyon saka mag-release ng ayuda. Marami namang mga buwan, mga nakaraan. Bakit di nag-release? Diba? Dali maluko yung mga Pilipino. No? At nagtataka talaga ako. Nananalo pa. Nananalo talaga. Dapat lang naman kahit si Jimmy Bundok lang at saka si Vic Rodriguez ang lalakas nun. Diba? Rodriguez. Kung sundin lang sinabi ni Glenn Chong at pumayag yung kumilik, nako, bulilyaso yan. Dapat ipilit talaga yan na imbestigahan at mag-recount. Kung wala siyang tinatago, di mag-recount. So, ibig sabihin, may tinatago. Takot si Attorney Garcia, daming sinasabi, di ba? So, anong masasabi nyo dito, mga paps? Please comment down below. Nakakadismaya talaga ng 3 lang. Sige isali natin sana si Amy. Hindi magbago, no? Pero I don't know, So, 4. Pero hindi naman yan kasama sa Duterte Yung Duterte, 10. So 7 talaga yung hindi nakapasok. Imposible, di ba? Tapos yung buto ni Bato at saka ni ito pa lang kay Bongo. Ang laki imagine mo yun, kahit kalahati lang pumasok nun, kahit sabihin natin 60% sa buto ni Bongo, pumasok dun sa pang-7, pasok si Vic at saka si Jimmy. Di ba? Nakakapagtataka lang talaga mga paps.